At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na si Spoiler Chapter 1120. So tignan na nga natin kung ano-ano yung mga kaganapan dito. Pero bago tayo magsimula, ay para po sa mga naghahanap sa inyo nito ni Kaiju number 8. So eto po ginagawa ko na yung manga series nito dun sa second channel natin. So dinugtungan natin kung saan natapos dun sa may anime. At yung link nito nandiyan lang sa description pati na rin sa may comment section. At pati etong si Demon Slayer natin, Infinity Castle Arc, yung final arc nito ay sinisimulan ko na rin dun sa second channel natin. So itong si Demon Slayer natin, colored manga naman na to. So kaya mas maganda-ganda na siya. Pero yun, lahat ng to ay nandoon po sa may kabilang channel natin. So dun ako nagmamanga series. At ulit, yung mga links nito nandiyan lang sa may comment section saka po sa may description. So pakicheck na lang para sa may mga trip sa inyo ng manga series. But anyway, ayan nga, ay simulan na nga natin itong si Spoiler 1120 natin. At so dito nga tayo magsisimula sa dating Punk Hazard dahil noon ay magkasama etong si Professor Clover at saka etong si Dr. Vegapunk. At dito ay ibinunyag ni Professor Clover kay Dr. Vegapunk na nagtataglay din siya ng D sa kanyang pangalan. So ayun, nadagdagan na naman tayo ng panibagong karakter na nagtataglay ng D sa kanilang pangalan. At eto nga, si Professor Clover pa pala yan. But anyways, ay pagkatapos nga nito ay back to present tayo dito at punta na yan dito sa side nila namin. Dahil etong si Atlas ay lumipad na nga siya papunta dyan kala Nami. At pagkalapag na dito kala Sunny ay eto nga, ninockout ni Atlas eto namang si Lilith nang sa ganon ay ma-stop na nga yung pagmumonitor ni York sa kanila. So kasi nga diba link-link etong mga to, so magkakakonekta lang sila. Kaya kung ano yung ginagawa ng isa sa kanila, alam din ng isa. But anyways, ay pagkatapos ngang in-knockout ni Atlas etong si Lilith, ay dito sa kabilang banda ay biglang baling naman siya dyan kay Saint Venus at grinab ni Atlas etong si Saint Venus at inilipad niyan sa malayo. At then pagkatapos nga nun ay dito na pinasabog ni Atlas etong kanyang sarili. So ginawa niya yan para makapagbigay siya ng oras dyan sa Straw Hat Pirates natin. Pero ayun, sinacrifice ni Atlas itong sarili niya para nga lang makatakas itong Straw Hat Pirates natin. So hindi pa naman nababanggit dito kung patay na itong si Atlas talaga. So ang term na ginamit lang kasi dito, detonate ni Atlas itong kanyang sarili. So tignan natin kung makakaligtas pa itong si Atlas dyan. Pero ayan pagkatapos ngang isacrifice ni Atlas itong kanyang sarili ay balik naman dito yan sa side ng mga natitira pang elders natin. Dahil etong mga to ay inatake naman etong si Emmet at naputol nila, nabali nila yung isang kamay niyan. So dito guys ay pasensya na pala. Maalala ko nakaraan sinasabi ko pa itong si Saturn nandun kay Mother Flame. So wala talaga sa loob ko, nandito na pala yun sa baba. So pasensya na guys. But anyways, eto nga yung mga natitirang elders inatake na etong si Emmet ngayon. So para kasi yan ma-stop yung pagbo-broadcast ka ni Dr. Vegapunk dyan. Kasi diba bigla nag-resume, bigla nagpatuloy ulit yung pagbo-broadcast ni Dr. Vegapunk dyan. Pero ipakita ko nga muna sa inyo yung sinabi ng leaker natin about nga dito kay Emmet. So dito sabi nga, Emmet says the time is right, so he will use that. So dito hindi ko alam, medyo naguluhan ako kung meron bang pinapatukuyan dito si Emmet sa he will use that o siya mismo yung pinapatukuyan niya yung sarili niya na gagamitin niya na yung kung anumang bagay na yan. Kasi nga ito na yung tamang oras. But then ayan pagkatapos nga dito sa side ng elders natin at saka ni Emmet ay balik naman dito yan sa pagpapatuloy ng broadcasting ni Dr. Vegapunk. At dito ay sinabi niya na nga sa mga tao na walang nakakaalam ng katotohanan about sa mundo kung hindi yung iisang grupo lang. At ito nga yan yung grupo ni Goldie Roger. So sila lang yung may alam kung ano talaga yung nangyari, yung katotohanan dyan nga sa buong mundo. At dito ay nabanggit na nga rin ni Dr. Vegapunk na eto si Goldie Roger ay nagtataglay nga ng D sa kanyang pangalan. So kaya naman nagulat yung mga tao nung malaman nila na kasama nga sa D-Clan etong si Goldie Roger. So ako nagulat din kasi akala ko ano na yan, lantad na yan dito sa mundo ng One Piece natin. So tayo pa lang pala yung nakakaalam na may D sa pangalan
yan, itong si Goldie Roger dyan. Pero ayan ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong spoiler natin. So ayan, kung meron kayong mga reaction patungkol dito kay spoiler chapter 1120 ay syempre pwede nyo i-comment yan dyan sa may ibaba. At pag may napili tayo ng mga may lupit dyan na idea o insight patungkol dito kay spoiler ay ipalabas natin mamayang hapon, ihabol natin yung mga reaction ninyo. At ayan nga, para nga sa may mga trip naman sa inyo na manga series, ito ay sinisimulan ko na po. Ito si Kaiju number 8. So ayan, Tagalog manga tayo. At dinugtungan lang natin kung saan nga natapos dun sa may season 1 o dun sa may anime. At dito na nga yan sa may chapter 39 tayo. At kasama nga rin sa manga series natin ay etong si Demon Slayer naman. So ito na nga yung colored version ni Demon Slayer natin ang sa manga. So ito ay dinugtungan din natin kung saan natapos dun sa may anime. So dito Infinity Castle arc tayo. So ito na yung final arc, yung nagkakagulo-gulo na nga sila dyan. Pero ayan, kung meron kayong mas napipisil o mas gusto na i-manga series kaysa dito kay Kaiju number 8 sa kay Demon Slayer ay pwede nyo i-comment yan dyan sa may ibaba. So i-request nyo lang. Kasi kung di nyo naman trip itong dalawa na to, eh wag natin gawin to, wag natin palabas to dun sa second channel natin. At ayan, yung link nito ng second channel natin ay nandiyan lang po yan kay description sa kay comment section. So pakicheck na lang. So kaya ayan, ay isip-isip lang kayo kung ano yung gusto yung i-manga series natin dun sa kabila. At after nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin na to. So yun lang naman. At ulit guys, kapag lumabas naman na itong si full chapter ni 1120 natin ay ipapresent ko na lang kagad sa inyo yan. So ulit guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.